Pinagpalang umaga po sa bawat isa sa atin at sa ating Panginoon. Palakpakan natin ang ating Diyos sa buhay. Hallelujah! Alam ko ang araw na ito ay special sa Panginoon. Amen po ba? Araw ito ng Diyos at marapat-dapat lamang na pag-alayan natin ang pagsamba in even sa ating pakikinig. Noong nakaraan, ang aking topic is all about ng tinatawag na pagtsatsaga. At nagsimula ako sa Pilipino, pagkakalam ko. Nung isang beses naman ay patungkol sa bayani, yung araling panlipunan. Ngayon naman ay general knowledge or information. Alam nyo ba? Hindi pa. Na ang Pilipinas ay pang-apat sa country na pinaka-most na gumagamit ng cellphone o Facebook. Totoo po yan. Ang una po ay tinatawag na Southeast Asian din, Indonesian. Then the second is, ang alam ko ay Brazil. The third one is Mexico o Mexico. At ang pang-apat ay Pilipinas. At 86%, grabe sabi ko, 86% ng populasyon ng Pilipinas ay gumagamit ng Facebook o cellphone. Iniisip ko yun, sabi ko, 86%, I think it's 102 million ang gumagamit ng cellphone. At kung 86%, 14% lang ang hindi gumagamit ng cellphone. Kahapon, nung ako ay nagpapanotaryo na tinatawag na nakita ko doon sa tabi, alam nyo ba, 2 taon pa lang, 3 taon pa lang, ang bata, nakachupon pa lang, gumagamit na ng cellphone. Sabi ko, siguro kumbinsido nga, 86% ng populasyon ng Pilipinas ay gumagamit ng cellphone o ng Facebook at 80% ng mga Pinoy, ang kanilang photo, pinipilter. Tanongin mo yung katabi mo, pinilter mo ba ang photo mo? Tingnan nyo, nagsasagutan na, di ba? Kasi yung misis ko, sabi ng misis ko, hindi totoo yan. Hindi ko pinilter yung photo ko. Nung tinignan ko yung wallpaper niya, yung wallpaper niya ay yung filter nung nakaraan ng Mother's Day. Sabi ko, ito, pruweba, Di ba? 80% ng Pilipino, pinilter nila ang kanilang mga photo. Ang tanong, bakit? Sabi nga ng iba, kung gusto mong magkaroon ng liposuction, pumunta ka sa tinatawag na filter photo, papayat ka. Dahil yung kahapon, naglalakbay kami ng mag-asawa, sabi ng bakit payat yun sa cellphone? Pagkita ko sa profile, payat. Nung makita ko sa actual, mas mataba pa sa akin. Bakit yun? Nung sa cellphone ay tinatawag sa mga tinatawag na post niya, ang puti. Pero paglabas, ang itim pala. Di ba? Bakit? Yung iba ay tinatawag na gustong i-adjust ang kanilang complexion, ang kanilang kulay. Natutuwa po ako dito lagi. Pag pinopost ang picture ko, nagliliwanag dito, naputi ako. Yung iba naman ay gustong to make them slim. At yung iba naman ay gusto talagang lalong maging maganda. Aminin man natin, tayong lahat ay nais nating maganda at gwapo. Say amen ng malakas. Gusto natin yan. Kung bakit tayo tinatawag na nananamit ng maayos, kung bakit tayo naglalagay ng mga kolorete, hindi lamang yung mga tinatawag ng mga babae, kahit even mga lalaki. Kung bakit tayo tinatawag na iniayos natin ang ating buhok, nagpapaslim, gusto natin, tayo ay maganda at pogi. Walang magsasabing pangit ako. Dahil ang katotohanan sa Biblia, sabi sa Psalm 139 verse 14, that I wonderfully and fearfully and amazing made. Say amen. Kuya Andrew, wala namang beautiful dyan Pero pag sinabi mo sa Ephesians 2 verse 10, that
We are God's masterpiece. Lahat ng masterpiece, magsabi ng amen. Pag inano mo yung meaning ng masterpiece, it is the most beautiful artwork. Wow! Ikaw ang pinakamagandang artwork ng Lord. Pagkat tayo special, sinabi sa Genesis 1 verse 27, pakiclick nga po. Yan. That we are created special to God's image. Say amen. Sino ba ang author ng beauty? God. Sino ang creator ng beauty? God. Kung ang Diyos ay beauty, yung nilikha niya ay beautiful. Say amen. Sabi mo sa katabi mo, ikaw ay maganda. Kung pogi naman, ikaw ay pogi. Walang magsasabing walang magsasabing hindi totoo, pagkat kailanman ang isang karakter ng Diyos, hindi siya nagsisinungaling. Totoo, tayo ay pogi at maganda. Kung kaya't ang ilan sa atin ay inaalagaan ang sarili, walang masama. Yung iba ay naglalagay ng exfoliant sa mukha, walang masama. Yung iba ay tinatawag na buminom ng vitamin E para pumuti, walang masama. Pagkat sinabi doon, tayo ay templo ng Panginoon, alagaan ang templo ng Diyos. Minsan, alam nyo ba, napapansin ko kapag halimbawa, minsan, sino sinasabihan ko dito, ang ganda mo? Yung mga sinasabihan ko na magaganda, say amen. Sinasabihan ko na maganda. Di ba? Alam mo ang ganda. Kasi pag maganda, napapansin. Tama ba? Kapag maganda ang suot mo, alam mo ang ganda ng suot mo. Alam mo ang ganda ng, nagniningning ang kagandahan mo. Hindi tumitingin si Ate Jack, Nagniningning ang kagandahan mo, di ba? Pero, may kagandahang napapansin ng Panginoon. Ang tanong, anong kagandahan yun? Anong kapugian yun? Dahil merong kagandahan at kapugian na nakokot ang atensyon ng Panginoon at siya'y napapangiti. At ito ang ating pag-aaralan niya. Ang kagandahang pumupukaw sa Diyos. A beauty comes from within. Tayong lahat ay tumayo. 1 Pedro 3 verse 3 to 4. At ito ang nais sabihin sa atin ng Panginoon. Now of this day, alam nyo ba, nagkaroon man ng tinatawag na pagbagsak ng ekonomiya, pero ang beauty product remaining pa rin na mataas ang sales at marketing nila. At ibig sabihin yun, marami talaga ang nagpapaganda at pogi. At bilang mga Kristiyano, ano ang nais sabihin sa atin ng Panginoon? Unang Pedro 3 verse 3. Sabi-sabihin nating basahin, huwag kayong umasa sa mga panlabas na pampaganda, gaya ng magagarang hairstyle, mga gold na alahas at mamahaling damit. 4, sabay-sabay natin sabihin, instead, ang nagpapaganda dapat sa inyo ay totoong kaloobang, yung di kumukupas sa ganda ng pagiging mabait at malulumanay. Kasi napaka-espesyal nun sa paningin ng Diyos. It is very precious, it is great worth to the God's side, and it is valuable in the Lord. A beauty comes from within. Yan ang ating pag-aaralan. Lahat tayo ay yumuko at patuloy nating manalangin sa ating Panginoon. Aming Diyos, tunay nga, gagaya ng iyong salita, sinabi, Panginoon, na kami ay dudulog sa iyong templo. At patuloy, Panginoon, aalalahanin ang kagandahan ng iyong ginawa sa amin. Maraming salamat sa kaligtasang ibinigay sa buhay, Panginoon, na patuloy naming tinatamasa. Biyaya lamang, Panginoon, kung bakit kami nabubuhay. Iniabot mo ang aming pangangailangan. Patuloy kaming minahal. Bagamat hindi kami karapat-dapat, Panginoon, kami ay tinanggap at kinahabagan. Maraming salamat sa iyong kabutihan at katapatan sa aming buhay. Kaya naman itataas ka ng aming labi
patuloy ka naming pasasalamatan, Panginoon. Patuloy ka naming luluwalhatiin. Nalalaman namin ang presensya mo ay narito, Panginoon. Ikaw ang magsalita, aming Ama. Tunay ngang nabubuhay kami sa iyong salita, Panginoon. Kailangan ka namin, Panginoon. Hindi kami mananangan sa aming sarili, kundi ang Espiritu Santo ang magiging malaya, Panginoong kumilos sa kaligitnaan. Kagaya ng aming indineklara, tagumpay, Panginoon. Ikaw ang Diyos na mananagumpay. Sa pagkikinig pa lamang ng iyong salita, Panginoon, patuloy namin, Lord, na makakamtan ang solusyon sa anumang, Panginoong Yesus, problemang aming kinakaharap. Ang katugunan sa aming mga panalangin. Ang kagalingan, Panginoon, sa bawat karamdaman, Panginoon. Ang pagbibigay ng katatagan sa pananampalataya, Panginoon. Iyo ang iglesia. Kami iyong bayan, kami iyong anak, Panginoon. Patuloy kang magsalita. Luwalhatiin kang tunay, ang lahat ng pasasalamat, tanging sa iyo lamang at wala ng iba. Ang lahat ay magsabi ng malakas na Amen! Palakpak para sa Panginoon! Lahat ng mga pogi at magaganda ay makikinig. Dahil ang isa sa lumalayunin ng buhay natin, ang pukawin natin ang atensyon ng Panginoon. Ang patuloy na malugod siya sa ating buhay. A beauty comes from within. Anong sinabi doon? Ang sinabi doon, ang kagandahang napupukaw ang Panginoon sa Amplified Bible, pakiclick nga po. A beauty comes within through our mind. Nakakita ang Panginoon ng mga beautiful mind. Sinasabi doon sa salita, but let it be the inner beauty of hidden person of the heart, which is imperishable. Sa iba ay unfading beauty, quality, and unfading charm of a gentle and a peaceful spirit. Tanungin nga natin kung si Jesus o ang ating Diyos ay titingnan ng ating ikaisipan, meron ba tayong payapang espiritu? Bakit yung iba hindi nag-amen? Di ba? Pag sinabing payapang espiritu, it is a calm and not over anxious. Hindi lubos na nag-aalala. Kalmado. Pag sinabi mong kalmado at hindi lubos nag-aalala, siya ay mayroong kapayapaan. Tanongin nga natin ulit, may kapayapaan ba ang bawat isa sa atin? Say amen? Baka meron sa atin, tinitingnan ng Panginoon, iniisip, ano kaya uulamin ko mamaya? Saan kaya ako didiskarte ng tinatawag na bigas? Ako nakakaramdam ako ngayon ng tinatawag na sakit, karamdaman. Diba? Kung tayo labis na nag-aalala at tayo labis at tinatawag na nagpapanik, isa lang sabihin that we have an ugly mind. But a beautiful mind, may kapayapaan. At ang kapayapaan ay matatagpuan lamang saan? Sa pananampalataya sa Panginoon. Say amen. At ang pananampalataya, sinabi sa Hebreo, ay kinalulugdan ng Diyos. Mga anak na may mga problema, say amen ng malakas. Amen. May mga problema, say amen. Ang tanong, we have a peaceful spirit, a calm and not over anxious. Yung aming story ay tungkol sa tinatawag, sino ang kaibigan? Sino ang kaibigan ni Daniel? 3. Meshach, Shadrach, at Abednego. Si Meshach siya ay na-captive ng Babylon. Tama ba? Under siya ng King Nabucodonosor. Yung si King Nabucodonosor, chachap-chapin ko na, nagkaroon ng kautusan na ang lahat ay dapat sumamba sa ginawa niyang Diyos-Diyosan. Lahat dapat lumuhod at magpatiripa. Pero si Meshach, Shadrach, at Abednego, anong ginawa? Hindi sila lumuhod. Kaya yung mga opisyal sabi, mahal na hari, yung 3 hindi lumuluhod. Ipinag-uutos, itapon saan sila? Saan? Sa malaking pugon. Nung kinausap ulit yung 3, Meshach, Shadrach, at Abednego, lumuhod kayo sa rebultong ginto. Anong sinabi ng 3? Kailan may hindi kami luluhod?
Iligtas, dahil alam namin ililigtas kami ng makapangyarihang Diyos at kung hindi man kami iligtas, mananatili kaming sasamba sa Kanya. Ang tanong, tinanong ko rin ito sa mga estudyante, kung ikaw si Meshach, Shadrach at Abednego, ano ang response mo? Sige nga, tanongin nga natin. Nakita mo yung malaking apoy, sabi ng apoy, ano ang response mo? Ha? Wala nang sumagot. Mananampalataya ka pa rin ba sa Panginoon? Patuloy ka bang titindig sa iyong pananalig sa Amen? Yung tatlong iyon, nagkurumentado ba? Hindi. Nung ba sila'y tinatali, nagwala ba sila? Nagsisigaw ba sila? Hindi. Yun dito kapag halimbawa may mga problema, naghuhurumentado ang kalooban. Unexpectedly problem. Ano ang ating response? But they are peaceful, calm, and not over anxious. Itinapon sila sa apoy. Ang ganda ng awit, no? Hindi ko man mahati ang dagat o yung tubig. Hindi ko man mapigilan ang tinatawag na, ang ganda ng awit kanina, hindi ko man mapigilan ang bagyo. Hindi ko man maapula ang apoy, but we are not alone. Alam ni Meshach, Shadrach at Abednego na hindi sila nag-isa. They confidently say na kasama nila ang Panginoon. Kung bakit magkaroon ng kalmang isipan at kapayapaan. At anong nangyari? Nasunog ba sila? Hindi. Nung sila'y inalis sa mga sila, ang nakita sila ay hindi 3, kundi 4. Sinaman sila ng Diyos. At nung sila'y inialis, nasunog ba ang buhok? Nag-amoy ba sila tinatawag na sunog? In a ugly situation can turn into a beautiful situation if our mind have faith in the Lord. Says Amen. Even in the evil times, sinabi sa awit, it can turn into good. Anong sitwasyon mga yon? Di ba? May mga dito, nakikita ni Lord, may mga karamdaman. Pero kahit na may karamdaman, nagpapatuloy na sumamba sa Panginoon. Ang tanong, napupukaw ba ang atensyon ng Panginoon sa iyo? Yes! Meron dito. Alimbawang, pagkapangalang ng tinatawag na bulsa, barya na lang ang ano. May nakita akong kapatira, naglalakad. Ang haba ng nilalakad. Mula doon, sa kanto ng hulugan, papunta dito nilalakad. Para lang sumamba, para lamang umawit sa Panginoon. Ang tanong, nung siya ba'y pumunta dito, nalulugod ba ang Diyos sa kanya? May ilan, patong-patok. Tingnan mo yung katabi mo. Kala mo walang problema yan, pero may mga problema yan. Kahit man ako, may mga problema. Pero ang tanong, patuloy ka ba nagtitiwala sa Panginoon? Malakas nga ng amen? In an ugly situation, it can be turned good if you believe in the Lord. A beautiful mind has faith in the Lord. Then, what the Lord says, beautify your mind. Huwag lang pagandahin yung muka. Pagandahin din yung isipan sa pamamagitan ng pananalig sa Panginoon. Say amen. Ito sabi sa atin ng Panginoon. Yung kalooban, pagandahin. At ano pa bang pagagandahin sa atin? When you say, sabi doon, pakiclick nga natin. A beautiful life begins a beautiful mind. Yung beautiful life nagsisimula sa beautiful mind. If you have a beautiful thoughts, you have a beautiful mind. Ano yung thoughts? Thought, it is an attitude. The way you think, the line of view. Paano ba natin hinaharap ang ating mga problema? Say amen.
Diba? Sabi ni Pastor, dapat lahat talaga nakikinig ng salita ng Diyos. Kahit sino mang tumayo siguro dito. Kahit siya ay bata, matanda, makikinig ako. Bakit? Salita yun ng Panginoon eh. Kung minsan, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magalit. Pag-ibig na to, tinutawag mong pasalamat sa Lord. Minsan namimili tayo ng pakikinggan. Tama? Diba? Pinipili yung naba. Pansinin nyo, kapag si ano makikinig. Ay, si ano. Pag si ano, hindi, nabibless ako dyan. Kailanman, kapag salita ng Diyos, mabibless ka. Say amen. Salita ito ng Panginoon eh. Ang sabi ni Pastor Jeff nung nakaraan, kung makikinig kayo, diba? Sabi ni Pastor Jeff, saturate your mind in the Word of God. Sino na pakinggan nun? Yun ang sinamalimit niya sinabi, saturate. The word meaning of saturate, you must fill, you must soak, punuin mo lagi ng salita ng Diyos ang iyong kaisipan. Dahil sa salita ng Diyos, yun ang iyong nagiging pananaw para magkaroon ng desisyon. Pakiclick, Philippians 4 verse 8. Whatever is true, honorable, right, pure, lovely, admirable, and excellently worthy of praise, think about this thing. Dwell about this thing. Anong viral ngayon? Yung mga malimit na sa cellphone, anong pinaka-viral? Noong nakaraan kasi sinabi ni Nanay Richie, si Carlos Yulo ay nanalo ng, well, una sinabi niya at expected, dalawa. Nagkaroon ba ng problema? O, tinan nyo, alam nyo. Hindi natin pagtatalunan sino yung mali at sino yung tama. Kasi ngayon ko lang nakita na nahati ang pananaw ng Pilipino. Tama? Marami pumanig kay Yulo at marami pumanig sa nanay ni Yulo at mga magulang at pamilya. Tinignan ko nga yung mga comments di ba? Pero yung pagharap nila sa problema, tama ba ang pamamaraan nila? Mali. Dahil merong umarap sa problema, ano na una? Emosyon. Diba? Kaya emosyon, pinablicize, nagkaroon ng issue. Yung isa naman, anong ginawa? Nakinig sa mga katabi. Yung maliit na problema, ano? Yung mga iba dyan na nakikinig sa kay Marisol, di ba? Di ba? Lalo na yung mga tinatawag na baka. Alam mo yung mga baka? Lagi nagsasabi ng, di ba? Alam mo talaga, ganun talaga sa akin eh. Ano sabi ng oo nga. Hindi mo lang siya na sa akin, di ba? Oo nga. Walang ginawa, oo nga. At may desisyon na base sa kinakisnan. Ito kasi yung kultura ng mga Pilipino. Dapat ganito. At merong bumabase dahil sa praktikal. Ang tanong, naging maayos ba? Naging maganda ba ang imahe? Hindi naging maganda. Sabi ng ilan, may ginto nga pero walang kinang. Pero kung ibinatay sa pamamaraan ng Diyos, maayos kaya? Hello, mga Kristiyano, say amen. Kung ibinatay sa utos ng Diyos, maayos kaya? Kaya itong sinasabi sa atin, huwag magdesisyon batay sa nararamdaman. Huwag magdesisyon batay sa mga naririnig. Huwag bumatay na desisyon sa praktikal, at kinagisnan, bumatay sa salita ng Diyos. Sabi, saturate your mind. Because what you think, you will become. Ulitin. Pakiklik ko, babalik ulit. Doon natin. Whatever is honorable, you will become, honorable. Whatever is right, pag inisip mo, siniksik mo, you will become right. Whatever is pure and lovely, you will become lovely.
Whatever is admirable, you will become admirable. Pero hindi pa natatapos yung ano ni Yulo. Kasi merong isang atleta na katulad rin ni Yulo na hinangaan ng maraming tao. At even tayong mga Pilipino. Sino? Sino? Ako, meron pa ako isang t-shirt, Manny Pacquiao. Gusto ko si Manny Pacquiao. Pero alam nyo ba, si Manny Pacquiao naging bad image din. Sino nakakaalam nun? Mahilig siya sa nightclub. Mahilig siyang ano? Uminom. At mahilig siyang sa babae. Alam nyo ba, mayroong 5 starlet si Manny Pacquiao at muntika na silang maghiwalay ni Jinky Pacquiao. At si Manny Pacquiao mahilig sabong, magsugal. Naging masamang imahe. Pero gumanda ba ang imahe ni Pacquiao? Gumanda! Dahil, sabi niya, it is the darkest moment of his life, pero it turns light when he accepts Jesus as his Savior. Na born again si Pacquiao. Because bad image, God can turn into a good image. Then, saturate your mind in the Word of God. You will be lovely, admirable, and excellent, and praiseworthy. Yun ang sinasabi ng Panginoon. Beautify your mind in the Word of God. Say amen. Tapos nung hinanap ko yung beautify, kasi patungkol lang to sa babae, pero general ang inaano ko. Wife kasi yung sinasabi doon. May nakita ako sa Proverbs 31. Sino ang mabuting asawa. Nung nakita ko sa Proverbs 31, sige, pumunta nga tayo sa Proverbs 31. Nakita ko rin dito ay salitang beauty. Sabi doon, charming is deceiving, beauty is fleeting. O sa Tagalog, yung gandang nakakaakit, nakakaloko ang tao dyan. At ang kagandaan na may kumukupas, pero ang babaeng may takot kay Lord, yun ang dapat purihin. Pinakita rin the word beautiful. At nung tinignan ko yung context, pakiclick nga. Those who have beautiful mind use their brain. Unused brain is an ugly mind. Paano ginagamit niya yung kanyang tinatawag na isipan o kanyang kaisipan? Tingnan niyo ang ginagawa ng babae. Pakiclick nga po. Sa Proverbs 31, namimili siya ng wool. Pakiclick, sige po lahat po. Wool and flax. Prepare food. Realtor siya sa 16. Basahin nga natin. Sige, doon tayo. Basa po tayo. Proverbs 31 verse 13. Anong ginagawa ng babae? 13, enjoy siyang nagtatrabaho, gumagawa ng telang, linen, at wool. Sa 15, tulong tayo sa 15, ano pang ginagawa niya? Madaling pa lang siya, gising na, nag-prepare siya ng pagkain ng pamilya niya at ibinibilin sa kasambahay. Pagdating sa 16, dito ko nakita, Ate Jelly, realtor din pala siya. Ano sinabi doon? Tinecheck niya ang mabuti ang lupa bago bilhin. Ang tanong, realty? Realty. Tapos, ang gamit ng naipon niya, gagawin niya itong taniman ng grapes. Wow, magsasaka pa itong tinatawag na babaeng ito. As 18, nangangalakal pa siya. Alam niyang kikita siya sa ginagawa niya at kahit gabi, nagtatrabaho pa rin siya. Sa 20, may charitable activities siya. 22, nagagawa ng takip ng higaan niya at merong linen and such business siya. Tanungin nga natin ang ating mga sarili. Anong ginagawa natin sa ating mga oras? Sige nga. Anong ginagawa natin sa ating mga oras? Sabi ng misis ko, ayan ka na naman, nadako ka na naman sa cellphone, patay na naman ang oras mo. Yung babae, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
Grabe yung babae, kuratsa. Di ba? Walang pahinga. Mula hanggang gabi, siya ay nagtatrabaho at gumagawa ng kapaki-pakinabang. Ang oras niya, ginagawa niya ng kapaki-pakinabang. Natutuwa ba ang Diyos? Sino naalala yung tinatawag na parable of talent? Natuwa ba ang Diyos? Ginamit ba ng dalawa yung kanyang talento sa kapaki-pakinabang? Say amen. Nung tinignan ko yung verse dito, 31, doon pala tayo. 28, sige, basa mga anak. Kuha ang salita ng Diyos. Basa mga anak, mga lalong kabataan. Proud sa kanya ang anak niya, pati yung asawa niya, ganito siya purihin. Wow! Yung anak niya, proud sa kanya, ay yung asawa niya, proud sa kanya. Tingnan ulit natin. Siya ay realtor, nagtatanim ng grapes. Maputi kaya yung babaeng to? Maputi? Ha? Pag ikaw ay nasa agent, lagi ka nag-tripping, ikaw ay ano? Maitim. Maitim! Pangalawa, pag marami bang ginagawa, na-stress ba ang mga veins? Yung maraming ginagawa sa amen. Amen. Tingnan mo yung mga tinatawag na ang kamay nyo. Maraming ano? Ugat. At yung kamay mo ano? Namamaluktot. Sa dami ng tingnan mo yung kita mo. Yung likod ng kita mo, maraming ano? Varicose vein. Mga anak, mga asawa. Say amen. Proud ba kayo sa inyong asawang babae o sa asawang lalaki na maitim? Tanong. Di ba? Di bali ng lagi kasi tayong nakatingin lagi sa panlabas. Aminin mo natin. Uy, naingit ako sa tatay noon. Tatay noon, ang pogi-pogi, ang taas, ang puti-puti. Di ba? Ang tatay ko, dahil sa trabaho, lalo't mga isa, tricycle driver, hindi pwedeng hindi ka maitim. Kuhahin, hindi ka pwedeng, si Ate Kael, medyo umano ng kanyang, hindi ka pwedeng maitim. Dahil sa sakripisyo para sa pamilya, mark of beauty yan. Huwag mong i-down. Ipagmalaki mo pa na ang tatay mo, kahit maitim, responsable. Say amen. Kahit ang nanay mo malaki ang braso sa kakaigib, sa kaka-prepare ng iyong pagkain, sa kakaasikaso, ipagmalaki mo. Mark of beauty yan. Say amen. At huwag kang mong i-down ang sarili mo kahit may varicose veins ka dahil sa dami ng trabaho, ipagmalaki mo yan. Mark of beauty yan. Say amen. Sinabi ng Diyos, ang ganitong babae ay dapat purihin at parangalan. Diyos nga nagpaparangal, higit pa dapat tayo. Say amen? Kasi kung babasihin natin ang ganda ng mundong ito, ay sasabihin natin hindi tayo mapalad. Pero mapalad tayo. Bagamat ganyan ang kalalagayan ng ating katawan, proud. Dahil ginagamit ko sa kapaki-pakinabang. Then, pumupukaw ang atensyon ng Panginoon. If you will use our time, our mind, na kapaki-pakinabang. Then, ano pa ba sinabi doon? That those who has, pakiclick, gentle. May tanong mo ako. Nandun ba tayo sa amen? Si Jesus ba ay pogi? Tumawa si Tatay Bini. Kung nagbabasa ka ng salita ng Diyos, ano sasabihin mo? Ordinaryo. Laging ganun eh. Tinan mo, pag ang classify sa mukha ng Panginoon, matangos ang ilong. Kaya ako minsan nung kabataan ko, iniisip ko nag-portray ba ako bilang Jesus? Malamang hindi, baka Satan. Bakit? Di ba? Dapat maamo ang mata. Matangos ang
ilong. Magandang lalaki. Pero basahin mo sa Isaiah 53 verse 2. Sige, basahin natin. Yung salita ng Diyos eh. Dapat tayo nagbabasa ng salita ng Diyos. Sige, basa. Baka sabihin, hindi sinasabi, ano sinasabi? 53 verse 2. Makinig Lumaki ang servant ni Lord na close sa kanya gaya ng isang bagong halaman, gaya ng ugat na tumutubo sa tuyong lupa. Walang itsura o dating kapansin-pansin, walang ganda para magustuhan natin. At dumating din, alam ko sa New Testament, nung umalis si Jesus, hindi siya napansin ng karamihan. Bakit? Ang mukha ni Jesus ay ordinaryo ring katulad natin. Pero tanungin nga natin, marami bang taong na-attract kay Jesus? Hello? Marami bang taong na-attract kay Jesus? Ha? Say amen. Bakit yung iba hindi may amen? Hindi ka ba na-attract kay Jesus? Ako na-attract kay Jesus. I will captivate. Sana captivate. Na-attract ako, pakiclick po, sa kanyang pagmamahal, sa kanyang kahabagan, sa kanyang kabutihan, sa kanyang kagandahang loob, sa kanyang awa, sa kanyang habag. At hanggang ngayon, na-attract ako ni Jesus. Say amen. Palakpakan nga natin ang ating Panginoon. Namamanga ako sa kagandahan ng Diyos. Kanina nga habang nagpupuri at sumasamba, iniisip-isip ko yung ginawa ng Panginoon buong isang linggo. Sinabi ni Carla, wala na tayong pang grocery. Sabi ko, alam ko, God will provide. Sabado, dumating agad ang provision ng Panginoon. Habang ako nag-drive, nung isang araw, munti ka na ako nakabangga ng tinatawag na bata. Iningatan ako ng Panginoon. After na makalagpas ko, yung bata na bangga ng kotse. Dahil sa kalikutan. Diba? Kanong. Tapos, nakikita ko, ang anak ko laging umuwi. Kahit na madumi yung damit niya, umuwi siyang maayos at protektado. Kaano yung pag-ibig ng Panginoon? Nakaka-attract ang pag-ibig at kabutihan ng Diyos. At yun ang sinasabi niya, that kung sino man ang tunay nga tumanggap sa Panginoon at nanalig na nanampalataya, ano sabi sa Ephesians 5 verse 2. Sabi ni Pablo. Sige, pakiclick mo na doon sa kabila, ate. That we, doon pa sa sige, pa-forward. We must imitate our God. Sige, doon tayo basa tayo sa salita ng Panginoon. Mga na-attract sa Panginoon, say amen. Amen. Ang sabi doon sa Ephesians 5 verse 2, since mga minamahal na anak, kayo ng Diyos, gayahin niyo siya. Gayahin niyo ang lahat dahil sa pagmamahal, gaya ng Christ, minahal niya tayo at inoffer niya ang buhay niya para sa atin, para maging mabangong offering at sacrifice tayo sa Diyos. Wow! Kapag ginagaya pala natin ang ating Panginoon, sinusunod natin siya, ano sabi? Mabangong offering at sacrifice saan? Sa Panginoon. Diba? Those who imitate God, they are willing vessel. Sino nagmamahal sa Diyos? Amen. Are you willing vessel? Pakibalik ulit po ate. Si Ronel Del Rio, sinabi niya, wag mo na i-click ate. Every person can be a vessel of God's greatness and glory to show His love. Bawat isa sa atin ay pwedeng maging vessel, Lord. Mga nagmamahal sa Panginoon, say amen. Si Ronel Del Rio ay presidente ng masahista. At alam niyo ba si Ronel Del Rio, nakatapos sa kanyang kolehiyo sa Philippine Christian Universities, 2 beses siya nagmamasahista sa isang araw para matugunan pangangailangan.
At hindi lang siya presidente ng masaisa sa Pilipinas. Si Ronel Del Rio ay tumulong sa 1,500 families sa Batangas, ating Batangas. Nagkaroon ng bahay at nagkaroon ng tinatawag na livelihood. At si Ronel Del Rio ay isang broadcaster. Naging boses siya ng mga PWD at nagtayo rin siya, alam ko, nag-construct siya ng tinatawag na SPED, special, yung mga PWDs, special child. Si Ronel Del Rio ay bulag. Even with this ability. Teka lang. Ano siya? Siya ay bulag. Gaano ang puso ng taong ito? Siya ay, alam ko, ay Presbyterian, mananampalataya. Si Ronel Del Rio ay visionary and missionary. Gaano ang puso ng taong ito na sinasabing gusto kong maging sisidlan ng greatness ng Panginoon, ng pag-ibig ng Panginoon. Kasi naranasan niya. Tinanong ko nga, bakit si David ang napili ng Panginoon? Marami naman eh. Mayroong matitipuno, may guwapo, may malalakas, magagaling sa kakayahan. Bakit si David? Dahil si David ay may magandang relasyon sa Diyos at willing siya sa ipapagawa ng Panginoon. Say Amen. Sino nakalala, yung binatang lalaki na gustong magpa-impress kay Lord? Lord, nasunod ko lahat ng kautusan. Nasunod ko lahat. From 1 to 10. Sabi ng Panginoon, kung talagang gusto mong sumunod sa akin, ibigay mo ang lahat ng iyong kayamanan. Nalungkot yung lalaki dahil hindi niya kayang ibigay ang... Anong sinabi ng kwento ni Lord? Tungkol sa kwento ng mabuting Samaritano. Tama ba ako? Ang kinuwento niya, hindi Kristiyano. Sabi ko, bakit hindi Kristiyano? Mabuting Kristiyano. Bakit Samaritano? Yung Samaritano, hindi nakakakilala sa Panginoon. Pero yung Samaritano yun ay may puso saan? Sa kapwa. Yung una ay Pariseo, pangalawa ay tinatawag na Levita, parehas na alam ang Biblia. Pero may puso ba sa kapwa? Tanong, nagpapatunay ba na mahal nila ang Diyos? Tanongin ko. Gustong ipakilala ng Panginoon na dapat mas tayo, mga Kristiyano, ang may puso sa ating mga kapwa. Napupukaw ang paningin ng Diyos. For those who have people may look outward appearance, but the Lord looks at my heart. 1 Samuel 16 verse 7. Pangatlong bagay, nandiyan po ba tayo sa Amen? Alam mo, nagaganda ng Panginoon sa paa. Beautiful feet. Tingnan mo nga natin yung paa natin. O sige, alam na naman natin ang paa natin. Sabi nga yung paa ng iba, paa ng luya. Yung misis ko, sabi na, ano ba naman yung paa mo? Paa na magsasaka. Di ba? Yung iba, sabi, yung ganda naman ng paa mo, may cutics. Sino na dito nagko-cutics? Wala masama dyan. Ang ganda ng paa ko. Noong nakaraan, nagpahirap sa akin, 2 ingrown. Yung paang kinutkot. Sino dito ang paang kutkot ng kutkot? Ay, kinukutkot hanggang sa dumugo. Parang pag dumugo, satisfying. Yung ba ang magandang paa kay Lord? Hindi. So Romans 10 verse 15, how beautiful those feet who bring good news. Maganda sa paningin ng Panginoon ang mga nagdadala ng mabuting balita. Paa yan, no? Sabi ko, bakit paa? Inuglay ko siya sa John 13. Si Jesus ay naghugas ng ang sabi niya doon sa John 13, sige, tumalon tayo sa John 13. So, ang napakaganda ng sinabi niya, sinasabi niyo ba akong guro? Sino nang naniwala si Jesus ay guro?
Sinasabi niyo ba akong Panginoon? Say amen. Jesus? Sinabi niya, doon sa John 13, binigyan ko kayo ng halimbawa na dapat ninyong gawin. John 13, verse 13, tinawag niyo akong teacher at Lord? Tama. Gawin niyo yan kasi ako talaga. Kung ako mismo, si Lord at teacher niyo, hugasan niyo ang paa. Nagbigay ako ng examples para gawin din niyo ang ginawa ko. Tanungin nga natin ang ating mga sarili. Ilang kaluluwa na ba ang idinala mo kay Lord? Ilang years ka na sa pananampalataya? Sige. Ilang kaluluwa na ba ang idinala mo sa paanan ng Panginoon? Kasi kapag isang kaluluwa, pakiklik, anong nangyayari sa Ang kalangitan ay nagkakasaya at ang Diyos ay natutuwa. Sino ulit ang tinatawag si Jesus na guro? Say amen. Kung hindi ka nagdala ng kaluluwa, patunay ba yan na si Jesus ay hindi mo guro? Kasi sinabi naman malinaw na, tinatawag niyo akong guro at Lord, gawin ninyo ang ginawa ko. Binigyan ko ng example na dapat niyong tularan. Tanungin ko ulit, tinatawag niyo ba si Jesus ang Panginoon? May nadala ba kayong kaluluwa? Hindi pwedeng hindi. Kasi yun ang sinabi. Gawin ninyo ang ginagawa ko. At isa sa ginagawa ng Panginoon, ang ibahagi ang salita ng Diyos. Hindi naman ako well articulate. You know, well articulate? I am not well speech. Ang sabi, ang sino mang kulang ng karunungan ay humingi sa banal na Espiritu. Saan to? Say amen. Hindi naman ako nag-aral. Kailangan ko pa ng pag-aaral at well-versed ako. Dapat mag-aaral muna maigi. Pero, kaya mo ba mag-testify sa iyong tinatawag na istorya kung paano ka binago ng Panginoon? Kaya. Nahihiya ako. Ang sino mo na magkahiya sa Panginoon pagdating ng araw, sa araw ng paghukom, ikakahiya ka ng Diyos. Yan ang sinabi. Salita ng Diyos. Uulitin ko ulit. Tinatawag niyo bang si Jesus, teacher at Lord? Magdala ka ng kaluluwa dahil yun ang nais ng Panginoon. Hindi pwedeng isang Kristiyanong hindi nagbabahagi ng salita ng Diyos. Walang bunga, hindi pwede. Kasi, balik ko Kung sinasabi niyo akong Lord at teacher, ibahagi niyo ang salita ng Diyos. Alam niyo ba ang pinakamagandang yaman na pwede mong ipamana sa iyong mga anak? Salita ng Diyos. Ang pinakamagandang kabutihan na iparanas mo sa iyong kapwa, salita ng Diyos. At ang pinakamagandang pangangailangan na itinugon, salita ng Diyos. Hindi pwedeng isang Kristiyanong walang dalang kaluluwa. Naranasan mo, iparanas mo din sa iba. At pang-apat, that God caught attention with the lips, Psalm 66 verse 17 to 19. Pakiclick nga po. Click po. Ito, ang ganda rin. Ang aking panalangin ay pinakikinggan ng Diyos. Psalm 66. Sige po, buksan natin ang salita ng Panginoon. Iyan. Psalm 66. Verse 17 to 19. Sabi doon sa 17, 19, nagpray ako sa Diyos, humingi ng tulong. Pagkatapos sa Kanya ako nagpuri. Ang prayer at praise magkasama lagi, no? Pag tayo ay nagpray, magpapasalamat tayo sa Panginoon. Then sa 19, pero pinakinggan ako ng Diyos, sinagot niya ang prayer ko. At mayroong mga nag-pray na umiiyak sa Panginoon. Sino umiiyak sa Panginoon? Napakagandang pakinggan. Sabi doon sa awit 56, verse 8.
alam mo ang gumugulo sa isip ko, yung bawat patak ng luha ko, iniipon mo. Alam mo, ang isa sa mga challenge sa mga tinatawag na tumatayo sa pulpito, o mga tumatayo sa pulpito, say amen. Yung ang mga tinatawag na hearer o kaya audience ay dapat nakikinig. Ang hirap po talaga, minsan kapag halimbawa, habang ka nagtuturo, yung tinatawag na katabi mo, yung isang tao ay para ng lasing na tutulog. Di ba? Yung iba ay tinatawag na kapag nagtuturo ka, tapos ay nagkukwentuhan lang. Napakahirap eh. Tinatawag na ito yung battle. Pero yung prayer natin, si Lord tutok. Doon sa other word, He pay attentionally. Lubos siyang nakikinig. Gaano kagandang tingnan na isang hari ng mga hari at Panginoon ng mga Panginoon na pagkumbabang pakinggan ang iyong hinaing. Marami ditong mga Pilipino, di ba? Gustong pakinggan ni Rapi Tulfo eh. Tagal-tagal ko na hindi pa ako pakinggan ni Rapi Tulfo. Ang tagal-tagal ko na, pambihira yung barangay namin, hindi ba ako pakinggan sa ayuda ko? Pambihira naman. Ano ba naman yan? Sana tinatawag na meron akong tinatawag na yung ano ba yun? Yung, mahal na yung ginawa ko. Ano ba yun? Meron akong, hindi ayuda kundi tupad! Ang nais ko ay maging tupad. Natawa yun, di ba? Ang tagal-tagal hindi pa ako naging tupad. Pero lahat ng iyong sinambit sa Panginoon, lahat yan, pinakikinggan niya. At gaano kaganda rin bilang isang magulang. Mga magulang, say amen. Mga anak, say amen. Ina-appreciate nyo ba ang nanay nyo o ang tatay nyo kahit hindi Father's Day o Mother's Day? Na-appreciate lang natin sila kapag birthday at gayon din ng Mother's Day. Alam mo, pag masarap pakinggan sa mga magulang, no? Ma, pa, o kaya nagluto. Ma, ang sarap ng luto mo. Ang sarap. Alam mo, masarap pakinggan bilang sa isang magulang na na-appreciate kahit sa maliit na bagay. Ma, salamat. Inaalala mo ako, ha? Binigyan mo ako ng tinatawag na damit. Kahit sa maliit na bagay, katuwaan ng magulang ang bagay na yon. How much more na ang Diyos sinasabihan natin? Lord, ang galing mo talaga, ang buti mo. Lord, salamat dahil tinugon mo ang pangangailangan. Lord, salamat dahil iningatan mo ang aking mga anak. Gaano kasaya ang Panginoon habang pinakikinggan ang iyong pagpupuri at pagsamba. The Lord surely listened and heard our prayer. Pakikiling nga po natin. Sabi, one thing I have asked the Lord, I will seek after thee that I may dwell in the house of the Lord and gaze upon the beauty of the Lord. Alam mo, ang isa sa pinakamasarap na oras ay walang iba kundi sa piling ng Panginoon. Isa sa pinakamagandang oras. At habang inaalala mo ang kanyang kabutihan, nagagalak ang iyong puso, nagagalak din ang Panginoon ang presensya niya. Nagtatagpo ang presensya ng Diyos at ikaw kapag halimbawa sumasamba ka. Yung presensya ng Diyos at presensya mo nagtatagpo, kaya kung meron kang kagalakan sa puso. Sabi ng asawa ko, yung tinapik mo lang ay mind, yung tinapik mo lang ay heart, yung tinapik mo lang ay feet, lips, paano naman yung arms? At yung ears, nose? Sabi ko hindi. Sabi sa Romans 12 verse 1, that our body, ang lahat-lahat sa akin, ay maging mabuting handog sa Diyos. Basahin natin. Sige, buksan natin ang Romans. May dumugtong pa dun sa 2 eh. Mga kapatid, napakabuti ng Diyos. Say amen. Nakikiusap ako, i-offer nyo ang sarili nyo sa isang buhay na sacrifice, banal at acceptable sa Diyos. Ganun ang tunay na worship. 2, huwag kayong gumaya sa mundong ito. Hayaan niyong baguhin ng Diyos ang takbo ng isipan niyo para malaman niyo kung ano ang gusto niya, yung mabuti
nagpapasaya sa Kanya at perfect. Gaano kasaya kapag ang isang kaluluwa o ang isang Kanyang nilikha ay sumasamba at nagpupuri sa Kanya. Purihin natin ang ating Panginoon. Luwalhatiin natin siya. Tandaan natin, ang kagandahan sa mundong ito ay lilipas. That beauty is fleeting. Ang nais ng Panginoon, a beauty comes from within. Una, our mind. Paano ang i-beautify? Have faith in the Lord. Two, heart. Have a heart. Imitate God. Mahalin din natin ang ating kapwa. Three, feet. Gayahin natin ang ginawa ng Panginoon. Share the gospel. And four, huwag tayong tumigil. Sabi nga doon, sa pagpupuri, hindi ako titigil hanggang hindi rin ako titigil sa pananalangin. Hayaan natin, i-offer natin ang buhay natin sa Diyos bilang hain at kalugod-lugod. Ang ating unang priority sa mundong ito ay i-glorify natin ang ating Panginoon. To God, all the glory.